Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Scorpio, pauna mensahe ninyo, number 22, Fool's Embrace, Transmuting Pain. Yan. So, unang-una, number 22 is a master number. Now, Scorpio, so I suggest you please look up for the meaning of number 22 po for more guidance. At saka, ang karamihan sa inyo sa ngayon, you have that courage na ngayon to transmute your pain, no? Meron na kayong realizations sa ngayon na might as well, no, i-transmute ninyo yung inyong mga emotional pain na nararamdaman into something positive, rather than keeping that pain sa dibdib ninyo. Maaari din ang iba sa inyo dito is going to learn to accept, no, destiny, kumbaga. Kasi maaaring ang iba sa inyo dito nakakaramdam ng parang tampo sa buhay mismo. Meron akong naririnig na life is unfair, no? Parang ang iba siguro sa inyo merong pinagdaan ng matinding sakit or matinding alam mo yun, sakit ng kalooban, frustration, mga ganon, failure, maring dumaan sa mga ganon sitwasyon ng iba sa inyo dito na parang hindi ninyo matanggap, no, na nangyari sa inyo yon. Kaya parang siguro nasasabi ng iba sa inyo dito na life is unfair, no? Maaaring ganon. But, you know what? Sa ngayon, there may be some change, no? Na mangyayari sa pakiramdam ninyo na yan. Because it feels like to me that there will be acceptance na sa ngayon na indeed, sometimes, ganun talaga ang buhay. 'Di ba? Merong mga failures, merong mga hindi pabораблeng nangyayari sa atin, and it's still a blessing because nagdadala din yan or nagiiwan sa atin ng wisdom yan, nagiiwan sa atin ng life lesson sa mga bagay na yan na natututo tayo, no? Natututo tayong maging matatag, matibay, resilient. Kaya maaaring may mga realizations ang iba sa inyo sa ngayon. Kaya you'd be able to transmute that pain na into something positive emotion or positive feelings na, and you're going to learn to accept, no, kung ano man ang mga nangyari sa buhay ninyo. What else? We have number 55. There is another synchronicity. Scorpio, number 22 kanina. Ngayon, number 25 naman, double numbers, ano, ang lumalabas sa inyo dito. So, suggestion ko po, pakitignan po ulit ang ibig sabihin ng number 55 for more guidance. That is angel number 55. Bold step forward. Ito yung maaaring gagawin ninyo, maaaring ito yung maiisipan ninyo, magdidesisyon kayo na maging bold and fearless, no, as you head towards a different path sa ngayon or as you move forward from this pain. So, napakaganda. Parang handang-handa na kayo ditong mag-bounce back sa buhay, ano, at maging matapang at maging matatag. We have number 2. Ayan. So, beloved, radical acceptance. Tulad ng na-mention ko kanina, you are going to learn to accept what is happening sa buhay ninyo. Maaring ito na yon, no? Talagang you will have that radical acceptance na sa ngayon na kung ano nangyari sa inyo, sa buhay ninyo, nasaktan man kayo, may mga unfavorable situations man na nangyari sa buhay ninyo, ganun talaga. That is life, no? What else? We have number 1. Wow, napakaganda. A tidy house, clarity and organization. Ayan. So, feeling ko sa isip ninyo ito, you're getting that clarity of thought sa ngayon and mas magiging organisado na ngayon ang way of thinking ninyo, yung mga decision making ninyo, mas magiging efficient na, mas magiging maayos na ang lahat, no? Mas magiging maayos na ang takbo ngayon ng isip ninyo, ng mga disposition ninyo sa buhay, desisyon, yung mga ganon. At saka, in terms of literal, no, na house, siguro ang iba din sa inyo dito is going to to be busy, no, sa pagta-tidy up
ng bahay ninyo. Kasi maaring makalat, magulo, hindi organisado, maaring yun ang gagawin din ninyo. Magpapakabisi din kayo na mag-organisa ng bahay ninyo, siguro magre-rearrange kayo ng mga furnitures or ng mga kung anong laman ng mga cupboards ninyo, yung mga ganon. So, siguro yun din ang isa sa pagkakabisihan ninyo sa ngayon. Kasi nga naman, 'di ba, nakakaapekto sa atin 'yun ng malaki. Kung makalat ang nakikita ng mata natin, it has a psychological impact, no, sa atin. Nagiging magulo din ang isip natin. Hindi rin tayo makapag-concentrate. Kaya maaring 'yun din ang approach ninyo sa ngayon na para maging maayos ang pag-iisip, magkaroon ng clarity of mind. So, uunahin ninyo yung inyong physical space, yung inyong living space. You're going to tidy up at saka magiging maayos din, maaapektuhan din ang inyong pag-iisip na maging malinaw at maayos din. We have number 64, adaptability. Ayan, yan ang galing ninyo. Scorpio, kasi you are very adaptable, no? You're flexible, you can adapt to any kind of situation. Mabilis kayong, parang matalino talaga kayo, mabilis kayong makapag-adjust, no, sa kahit anumang klaseng environment. Kaya you will get to where you need to be, kasi adaptable and flexible kayo. Maybe hindi nyo ugali mag-complain, hindi kayo nag-whining, yung gano'n, ano? So, this is good. What else? We have number 53, curiosity. Yan, maybe you are curious about something and you are doing some research, maaring nagtatanong-tanong kayo, maaring nag-aaral kayo, pinag-aaralan ninyo ang sitwasyon. So, because you want to find out something. We have number 20, Feast of Plenty, choices and their consequences. Ayan, so, ang daming pagpipilian, daming opportunity siguro na nandiyan sa inyong paligid sa ngayon, ano? Kaya, marami kayong choices na, alam mo yun, kailangan pagdesisyonan. Pero, pag-isipan ninyong mabuti, no, before kayo mag-jump into conclusion kung alin yung pupiliin ninyo. Pag-isipan ninyong mabuti so that you will be ready sa kung ano man ang maging consequence ng inyong decision, okay? Para wala kayong pagsisihan. We have number 49, the fates. Ayan, so, parang, ano ninyo ngayon, you're going to jump into something ngayon na maaaring yun ang parang uncharted territory ito para sa inyo. Siguro you are heading towards a new path sa buhay ninyo sa ngayon. May mga opportunity na dadating na magbibigay sa inyo siguro ng chance para kayo ay mag-expand, mag-grow, mag-thrive, no? Yung ganon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.